Ano ang reaction ni Jesus? Hindi siya tumimik. Kasi yun ay yung paraan ng pagsubok sa kanya. Sinusubukan siya ni Jesus dahil pinapakita din ni Jesus sa kanyang mga alagad, eto paano yung aral na hindi siya kasali. So, ganun din po sinasabi. Minsan, ang Panginoon sa atin, pag nananalangin tayo, hindi agad siya sumasagot. No. Pero, sa hindi niya pagsagot, ano pa ang ginawa ng mga alagad? Aba, umalis ka dyan. Sabi ka na, pinapaayos pa siya. Pero anong ginawa niya? Siya ay nagpilit. Ano na sabi ni Jesus? Sa ano lamang, sa mga bayang Israel lamang siya sinubok. No, di ba? Ang sabi niya. Pero, nagpilit siya. Alam natin na ang kanyang dalang kaligtasan para lang sa mga Israel. Sinabi ni Jesus, ano sinabi doon ni Jesus? Na ang kanya, sinubo lamang para sa mga sinubo lamang sa sambayan ng Israel. Doon lamang siya sinubo sa sambayan ng Israel. Pero naniniwala ang babae na pagkamat sabihin, may lamesa, may kumakain. Yun lamang ay para doon sa mga inihain. Parang ang kaligtasan ay para lamang sa mga Israelita. Pero anong pinilit niya? Kahit mga mumong na nalalaglag ay kakainin ng ng mga tuta. No, sino ngayon ang aso? Ay aso, kasi may tuta. Diba? Mga Israelita ang tuta, nalalaglag. Ang aso noon, hindi yung mga aso na kumakain na palaboy. Ngunit ang aso noon ay mga alaga, pet siya. So, ibig sabihin, kasama siya ng mga mababait. Yan, yun yung aso noon. Kaya, sinabi ni kahit ang mga mumong nalalaglag ay kumakain din ng mga tuta. Ibig sabihin, kahit hindi siya karapat-dapat, siyang siyang hintil, ay pupulutin niya ang nalalaglag. Doon na patunayan ni Jesus ang alin? Ang kanyang pananampalataya. So yun. So yung babae, nakaligtas siya sa pagsubok. No? So sinusubok siya. Sinubok ang kanyang pananampalataya at siya ay nakaligtas doon. Nalampasan niya. Kaya sabi ni Jesus, gaano kalaki dakila ang kanyang pananampalataya. Pinuri ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Kaya, dahil sa pangyayaring yun, ibinigay ni Jesus ang kasagutan. Ano ba talaga? Ang kanyang dahilan ng paglapit, napagaling ni Jesus ang kanyang anak na may sakit. So, yun po yung himalayang kasagutan. So, yun po yun. Ngayon, ito po yung nangyari, kung bakit sa unang kahit sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus sa mga alagad na ang kaligtasan ay para sa lahat. Dahil yun ang sinasabi sa atin sa unang pagbasa. Sinabi sa aklat ni Propeta Isaías na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat. No? At maging ang mga dayuhan o taga-ibang bayan na sumusunod sa tipan ng Diyos ay kabilang sa kanyang bayan. Ang templo ng Diyos ay tatawaging bahay pananginan para sa lahat ng bansa. So yun po yung sa Isaiah chapter 56 verse 1, 6 to 7. Na dahil ang kaligtasan ay para sa lahat ngayon, open ang kanyang bahay. Diba? Kung lalaki natin ng chapel ng Rodeo La Printa, hindi lamang para talaga sa Printa, kundi para sa lahat. Nagiging bahay, dalanginan. No, yun po yung sa unang pagbasa. At binigyan naman ng matugunan ng kaugnayan din sa Salmo. Mula sa Salmo 67. Ano ang sabi? Sabihin niyo nga po, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Aba, bakit dapat lahat? Naway, yun ang dalangin, yun ang papuri. Yun ang isang panalangin ang purihin ng lahat ng mga bansa at magla ang Diyos. Bakit? Bakit ang lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos? Ang lahat ng pagliligtas, ang lahat ng kabutihan, pagpapala. Kasi yun yung may apanya, yung binibigay sa atin yung pagpapala ng mga pari, ganun saka bine-bless, di ba? Kahit mga magulang, bine-bless sa mga anak. So sa atin, ang source ng pagpapala ay ang Panginoon. Kaya dapat siya ay pupurihin. At pinapahayag na bakit din dapat siya pupurihin? Kasi ang Diyos ay nagpapahayag ng katarungan at pagpapala ng Diyos ay para sa buong daigdig. No, so yun po.
So, kaya sabi nga, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Tapos, binigyan din naman po ng kaugnayan sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma chapter 11. Ano ang sinabi ni San Pablo? Ipiniliwanag ni San Pablo ng awa ng Diyos sa mga hentil o sa mga hindi Hudyo. Pinagmamalaki na na piniliwanag ni San Pablo na ang awa ng Diyos sa mga hentil. Yan. Ang awa ng Diyos ay pinagkakaloob sa lahat upang walang sino man ang magmataas. At ang habag ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng tao. So, makikita po natin ng ugnayan mula sa unang pagbasa, sa Ebanghelyo, sa Salmo, na itong ating sinasabi natin na, ang pananampalataya at paghingi ng awa ay nagbubukas ng pinto ng kaligtasan para sa sinumang lumalapit kay Kristo. So, nakita po natin yung halimbawa ng babaeng kanainitan. Basta tayo'y lalapit, may pananampalataya, humingi tayo ng awa, ibibigyan natin, nagbubukas ang pinto ng kaligtasan para sa sinumang lumalapit kay Kristo. Salamat po.